welcome back to Q&A Podcast. And in this topic, pag-uusapan namin the season in your life when it becomes heavy, season that you almost don't recognize yourself, mga tough season na yun. So, we're just a regular citizen lang naman. We just want to share our personal stories, our experiences. So, in this episode, tough season ng pag-uusapan natin. I know this is kinda heavy, pero let's see kung anong maano natin dito. Anong matututunan ko dito. Paano mo ide-describe yung low season ng buhay mo? Okay. Actually, isa sa mga ma-consider ko talaga na low season ko yung pagkawala ng mother ko, which is nangyari elementary ako. Tapos yung pagkawala ng tatay ko na nangyari naman ng 2013. Oo. Mm. So, for me, yun yung mako-consider ko na parang low season. Tsaka to add na rin, syempre nung nangyari sa father ko na namatay yung father ko, parang hindi kami naging okay. Hindi pala kami naging okay ng mga kapatid ko. So, nagkaroon ng conflict. So, Oh, yun. Sa akin naman, ang low season, sa dami ng low season, parang parang ang hirap ko nang i-ano isa-isa eh. But yes, when it comes to low season, usually naman, ayan yung financial matters. Kasi dumating kami sa point na alis wala na kaming kainin eh. Especially noong bata ka, wala ka ring magawa. Oo, paano ba? Kasi naranasan din naming tumira noon. Wala kasi kaming matirahan. Ayun, pinalis kami sa tinitirahan namin. Tinulungan kami, ano kasi siya dun eh, siya. So, binigyan niya kami ng place na may stayhan namin. Hindi ko na-realize siya noon. And na-realize ko na lang nung nag-mature na ako na yung palang tinirahan namin, ano siya nga, barangay health center. talaga, hindi kayo Oo, pero aware? kumbaga hindi pa inopen, hindi pa totally tapos talaga. Oh, okay. Oo, Kasi yun. akala ko naman, barangay center siya, dapat may mga tao. So, parang Wala. So, inutataka ng maraming pinatira niya buwisit lang muna ako. kami do'n. So, Hmm. hindi pa siya, pero health center talaga dapat siya. So, parang nagkakaba't malaki? Malaki nga siya, pero hindi kasi siya tapos. Talagang Okay. Oo. gano'n lang siya Hindi ba lagay. nakalagay yung karatula ng barangay health center? Hindi pa Or, siguro, pero since hindi pa nga tapos ng gawin, so pansamantala do'n muna kami pinatira. Yun, then yung lugar na yun wala, ang hirap sa tubig. So, nagde-deliver lang. Ang hirap ng tubig nun. So, parang inaabangan lang yung magde-deliver ng tubig. So, ito na nga, pagka walang tubig, nag-iipon kami ng tubig ulan. Pinasasaing yun, pinakukuluan para yun ang iinumin. Lasang bubong, hindi, lasang alawang? joke lang. Pero, kasi 'di ba yung mga dahon na, yung mga gano'n, basta parang gano'n. Dinescribe talaga. Ayun lang naman. So marami. So low season is that, yun nga parang hopeless, parang At ako naman, tapos yun nga, ma-consider ko rin na low season yun. Kasi nga, di ba, at early age nawala yung mom ko. So, parang, syempre, naging, kasi ang story nun, hindi, yung maliit pa lang kami, I think I was in elementary. So, pumunta nga yung mom ko ng Manila, di ba? So, dun pa lang, lumaki kami, hindi siya kasama. So, how much more nung nawala po siya. So, parang yun yung mga pinaka-lowest moment ko talaga sa buhay ko. So, kaya parang dun ako nag-start na naghahanap ng attention, yun. Tapos, parang yung sense of belongingness. May moment ba sa buhay mo na parang na-realize mo, ba't parang lagi na lang akong failure, nagfe-fail, parang nabibigo na lang lagi sa ginagawa mo? Dumating ka ba sa point na may gano'n kang Of feeling? course. So, syempre, yung, ito naman, in the context of relationship naman. Kasi, parang doon ko na, hindi naman sa age ko, di ba? I'm in my mid-40s. Dapat, di ba may family na ako? Di ba dapat? Dapat, kung totoo, siguro college na yun or high school na mga anak ko, baka may apo na ako. Pero, tinan mo naman, wala pa rin hanggang ngayon. So, kasi before, parang, yung sa mga relationship ko, napapa-question ako, bakit parang palaging failed? Pero, nagigets ko din naman na, kasi yung mga nagiging jowa ko siguro noon,
yung mga ayaw ng commitment. Tsaka Mm. kasi LDR long distance talaga. Mm. Meron naman talaga nag-assist na nag-puso sa'kin nun at Mm. pinas pa ako nun. Yun nga yung sabi ko na kung sino pa yung mga seryoso, yung mga husband and boyfriend material pa yung hindi ko Hindi mo binibigyan ng chance. Tapos kung yun. sino yung talagang parang walang pakialam sa'kin, mga nonchalant, mga emotional unavailable men, Mm. dun ako napupunta. Go back to childhood. Oo, dahil na sa childhood Mm. ko. Mm. Kasi nga attention seeker ako. So, Mm. parang familiar sa akin yung mga gano'ng pattern. Parang for me, dun ako nasa-satisfy or dun ako nagiging happy. Pero yung pala, kabaliktaran yun kasi familiarity yun according sa Mm. psychology. Mm. For me sa'kin, yun yung familiar. So, dun ako Mm. nag-i-stick or nag-cling. Pero At hindi ko according healthy. yan sa nabasa mo? According sa Oo, nabasa sa mga mo? nababasa kong mga At na psychology, oo. oh, Sa mga therapist yun ang explanation na ine-explain nila. oo, na kumbaga growing up daw, kung halimbawa ito yung kinalakihan mo, Mm. um, for you, it's familiar siya. So, kung may nami-meet ka, kung like emotional unavailable man, Mm. so since na familiar sa'yo yung gano'ng feeling, akala mo yun na yun. That is the right Mm. thing for you, pero hindi pala. Hmm. During those low moments in your life, low season na yun, ano yung nagbigay sa'yo ng parang tiny hope or relief na, nagbigay sa'yo ng at least strength para ma-survive ang season na yun? Siguro 'no, hindi actually kasi okey, parang hindi ako ready i-share, Hmm. Wait, pero, ang turning point? Parang Sige, at eto least na. nag-cling ka sa hope na yun, maliit na hope na yun or anything For na turning habit or point, thing na inano mo na kinabukasan, "Okey, ready na ulit ako." Parang gano'n. hmm, kasi actually, yun nga kasi 'di ba sabi ko nga sa'yo parang dun ako palagi, I'm attached to, to mga, emotional unavailable men. So, sabi ko nga sa'yo 'di ba, I thought yung familiarity yun sa'kin. Mm. So, umabot ako sa point na parang na-realize ko, parang bakit gano'n, na parang sunod-sunod na nga siya, parang hindi lang siya once nangyari, parang 3 times. Mm. Dun ko na-realize na parang may mali, then Mm. napapa-question na ako. Sabi ko kaya then chineck ko yung pattern, kasi sabi ko kasi nag-a-assist ako palagi, Mm. nagkaroon ako ng self-ref so parang sabi ko, okey kasi ito pala yun, palagi ang one-sided lang, tsaka palagi mga emotional unavailable men, Mm. yung nakakaanuhan ko, yung ano bang tawag dun, dun ako na-a-attach. Mm. Sabi ko, may mali, ayoko na ng ganito. Tsaka ngayon na-burnout, napagod, Napagod ka na-fed na. up. Mm. Na-fed up na rin talaga, as in I think that's the right word, na-fed up. Hmm. Sabi ko, "Ay no, ayoko na ma-experience 'to." Kasi ano siya, parang hindi na siya healthy for me. Tas Mm. ano na rin ang mental health tsaka ano, nakakawalan ng peace of mind. Well, ako naman okey, example ko na lang during nung nag-aaral pa ako, high school ako. Naging ko na lang kasi nga 'di ba nga lubog kami sa pagsubok and problem nga. Mm. So, isa na lang sa inaanuhan ko na parang nagiging ano ka ulit, motivated ko or ano ka ulit, nakakalimutan mo yun is, radyo. Naging habit ko talaga yun, Hmm. naging habit ko sa radyo ako nakikinig. Gusto ko yung mga music na pini-play kaya masyado ako sa radyo, kasi Oo. nakikinig ako kala Chico and Delamar, Hmm. yung gano'n. Tapos yung, meron akong tape ni Celine Dion. Yun yung Hmm. nagiging okey ang pakiramdam ko. Then, mahilig na akong, high school pa lang ako kaya nakaisip ako ng podcast din. Kasi nung high school pa lang ako, kami rin ng kaibigan ko noon, mahilig kami magkakape kami ta's kwentuhan kami ng Mm. kwentuhan. Minsan maghapon yan kwentuhan lang kami. Mm. Pupunta siya sa bahay, kape tayo, nakakailang kape minsan. Pero kwentuhan lang Oo, kami ng kwentuhan kwentuhan. lang, So yung mga deep talks. hmm, anything, sa crush namin, sa mga ano Oo. namin, lahat, oo, gano'n na ako kasi talaga noon kasi gusto ko kinukuwentuhan ako, gusto kong may natututunan ako sa kausap ko. Tapos parang do'n, parang na-inspire ako. Kumbaga gusto ko kasi talaga, gusto ko may natututunan ako. Kaya siguro yun, ngayon Oo nga, may ganito na. oo.
Di ba kahit naman tayo before 'di ba? una tayo Sa mga nagkakilala, kaibigan ko talagang kayang oo. nag-usap tayo heart to heart 'to. Yes, oo. Actually ako din hindi na lang sa pag-aano, isa rin Mm, sa yun nga, in relation dun sa tanong mo. mm. Kasi actually talaga, feeling ko din kaya siguro naging ganito din ako ngayon, yung mako-consider Mm. ko new version of me. Kasi, yun nga 'di ba siyempre napasok ako sa church. Mm. So parang siyempre normal yun 'di ba na nag-uusap kayo, na nagfe-fellowship ganyan, Nagshi-share nagse-share kayo? kayo. So, parang siguro doon naging for me naging magaan ang lahat. Ay, Kasi oo. nasasabi mo siya, Oo, na oo. Kasi kumbaga may group ka na oo, puwedeng magbibigay rin sa'yo ng, motivation 'no? yes, And motivation, guidance. guidance, advice, kumbaga Mm. hindi mo mafe-feel yung judge ka or Mm. kino-condemn ka. Hmm. Kundi nandun yung may rebuke na, but rebuke with love. Yung sasabihin ka, "Ay, parang hindi yan maganda," o Mm. ikaw tingin mo. Pero hindi kasi yun yung na-feel ko na you are most welcome, walang judgment, walang Mm. condemnation. Kasi siguro isa yun sa naging coping mechanism ko din noon sa mga nangyayari sa'kin na Mm. sabi ko yung mga lowest moment ng buhay ko Mm. dahil doon na I'm able to express Mm. myself. Oo, Kaya na naman ano oo, na talaga, parang walang kinaya mo. oo, na parang hindi ka nag-aalala na sasabihin nila. Kasi Mm. alam mong na you are accepted. Na Mm. kumbaga, At least after may community ka na oo, may gano'n gano'n. akong community, yan, sa Mm. Rebel community. Tsaka may mga mentors ako noon Mm. na kumbaga, sinasabi sa'kin, "Uy, parang medyo hindi yan maganda." Ikaw yung gano'n, yung So naman, kahit pala sabihin natin, oo nga nawala na si mother mo ng mm, maaga, pero may mga tao naman na oo, nag-guide sa'yo. oo, totoo yun. Tsaka Oo. actually, hindi ko din alam until such time nga na Mm. hindi kasi yan maganda 'pag may community ka, na Mm. kumbaga nandun yung, guidance, then accountability rin mismo. Yun Mm. yung ano dun, eh. Kasi, ako kung hindi naman kung wala ako nun, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Oo, dun talaga, yun yung talagang naging Kumbaga yun naman mo. So, yun na nga 'di ba, iba-iba mm, naman tayo nung naging mm, coping mechanism din, mm, and I think sa iba is oo, sa iba rin naman mm, sa kanila. Kasi dun talaga nagbago ang point of view ko sa life, eh. Na Mm. sabi ko, nagkaroon ng meaning yung life ko. Nakilala mo Oo, Panginoon. kilala ko si God, na kumbaga siya pala talaga ang lead ko sa life ko. Ah. Na kumbaga, I know now my purpose. Mm. Oo. Kumbaga, hindi pala about yourself lang, about Him. Oo. Kami naman noon nila mama kahit gano'n may naanuhan din kami hanggang sa simbahan din naman, gano'n. May inano din kami no'n, kumakanta kami, Mm. may sharing din. Oo, malaking tulong din talaga. Kung mga panahon na yun sa sarili mo, kung sana sana ay binigay sa'yong advice, pero nai-share mo na nga meron kang community na nakakatulong sa'yo, Mm. pero wini-wish mo na binigay sa'yong advice? Actually, feeling ko naman lahat nabigay sa'kin, eh. Mm. Pero if there's one thing na siguro na parang siguro, um, masasabi ko na at this point of my life lang na sana nung maliit ako or nung gano'ng lowest moment ko, siguro yung na sinabi siguro sa'kin na it's okay lang na marami kang ma-experience kasi at the end of the day, hindi naman ikaw lang nag-iisa, eh, kasama mo sila. Hindi ko kasi naano yun na maliit ako, kaya 'di ba sabi ko sa'yo ano ako nun, lungkot-lungkutan, parang ang dami ko, Mm. parang ang bigat. Kasi Mm. siguro nung time na hindi ko pa kilala si God, wala pa akong personal relationship. So yun, parang sana yun yung naano ko before, Mm. kaya siguro the way I carry my challenges before, siguro hindi gano'n kabigat nung time na yun. If only I knew those kind of things, oo. Mm. Pero hindi kasi, dahil nga siguro bata, tapos lumaki na Mm. hindi kasama yung parents. Mm. Ako ba, I wish na in-advice sa akin noon, huwag kang masyadong mag-seek no, na lahat iniisip mo kaya mo na, kakayanin mo. Wag, kasi dun ka mapapahamak, eh. Oo. Sana, oo. Sana noon pa lalo na nung Mm. kabataan ko din. Mm. Yun lang. Oo. Sana may nagsabi sa'kin nun kasi talagang ginawa ko lahat, eh. To stay Mm. afloat siguro, pati na rin ng family ko. Huwag Mm. kang masyadong ura-urada, huwag kang magmamadali, wag kang yun lang. Mm. Ako, Mm.
may add lang pala ako. Siguro kung before, kung may nagsabi sa'kin na, "Be kind to yourself, love Oo, yun yourself." nga, yan. Love Mm. yourself. Kasi those simple words, those simple phrase, ano pala yun, ano pala nun, impact sa buhay mo. So, yun nga, while growing up, Oo. sana pala natutunan ko yun na maging kind ka sa sarili mo, Oo. i-value mo self mo. Kasi late ko na natutunan na kumbaga, gano'n naman talaga, 'di ba? Bago mo matutunan ng isang bagay, kailangan mo munang pagdaanan. 'Di ba? Oo, Oo. na matututunan mo Oo. ang lesson sa isang Oo. experience. Pero how I wish lang na sana sinabi sa'kin before, "Uy, dapat maging kind ka sa self mo kasi kagaya, uy, dapat i-love mo self mo, i-value mo self mo." Yung mga gano'n, 'di ba? Kaya how I wish na my younger self narinig niya sana yun kahit sa mga titas, titos, 'no, 'di ba? Or isang ganyan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero yun nga, hindi ko na ano yung ang narinig ko lang maging kind ka sa ibang tao or mahal mo ibang Ay, oo, tao. hindi sa sarili mo, Oo, hindi sa self mo. which is dapat number 1 yan, Pala talaga na maging kind ka tsaka love sa sarili yourself. mo and love yourself. So, yung hard season na yun, I know for sure talaga, it changed us. Yes, It changed absolutely. us, sobra, 'di ba? Dun tayo natuto sa mga hard experiences natin, ng mga major lessons in life natin, Yes. eh. We become wiser, 'di Mm. ba? Mm. And yun nga lang, kasi kung sana, for me, kung sana, tigas talaga kasi ulo ko, eh. 'Pag ginusto, gusto. Kayo? Actually, ang laki ng pinagbago sa'kin. Mm. Kasi, I was able to learn to say no. Kasi parang nakikita ko na yung value sa self ko. Nakikita ko na, ay dapat pala kung nahihirapan ako, sinasabi ko or I mean, yung ano din, na-learn ko din na you don't have to explain. Oo, kasi parang feeling ko dati, nakaka-guilty magsabi ng no, 'di ba? Then after that may parang Well, nare-reason out ka, "Uy, baka kasi you oo. don't have to explain pala to other people." Oo, tama. Kasi ano mo yan, kumbaga let them kung anong gusto nilang isipin as long as the end of the Alam mo sa day, sarili mo oo. Kasi ikaw yung may kung ano ka. pananagutan sa self mo, eh. Sila naman wala namang pakialam yung mga yan, eh. Kasi Oo. lahat naman tayo may kanya-kanyang battles. So yung mga yan may sariling battles din yan. Tsaka natutunan ko na kumbaga, choose your battle pala. Oo, Choose your battle. correct. Kasi hindi naman lahat kailangan ano yun, lahat ng problema Oo nga, 'di ba, saluhin pasanin mo, mo, pasanin mo, oo. Hindi correct. naman lahat. Kumbaga Yes, choose your battle. peace over drama, peace over conflicts, yung Yes. mga gano'n. Kasi hindi naman pala dapat Siguro talaga 'pag umiidad tayo, peace na ang hinahanap natin. yun talaga yung naano ko, sabi ko nga, ay grabe, iba palang feeling na may peace of mind ka, may inner peace ka, kumbaga. Kasi parang kung ano yung marinig mo na negativity, wala na lang sa'yo. Kasi, oops, ayoko ng ganyan. Pag-iwas ka, 'di ba? Kasi ayaw mo na ng magulo, ayaw mo ng Oo. chaos, ayaw mo ng Kasi drama. mas na-appreciate na natin and na-realize na natin at our age, na Oo. maiksi lang ang buhay. Huwag mo nang sayangin ang mga oras na yan. Kumbaga, your days are numbered, so you will Oo. never know. You never know At this point talaga. of your life ba, mag-aaksaya ka pa Correct. ng mga bagay na wala namang Katuturan na, diba? alam mo yun? Oo, hindi na talaga. Mm. What important is yung peace mo talaga. Yun yung talagang, yan yung hindi mo mabibili. Mm. Walang katumbas na pera. At ang oras, Yes. walang You cannot katumbas. turn back time, eh. Yes. So, might as well do good. Be good to yourself. Love yourself. Love everyone else. Be gentle Be to gentle to yourself. yourself. Oo. Since we know na ano na natin ang sarili natin, 'di ba? Those lessons, alam na natin para paano maano ang sarili natin, maging okay. Ano na yung ibig sabihin ng okay to you versus noon? For me, yung okay, yung gaya na nasabi ko, you choose your battle. Then, ah, siguro isa din dun yung parang, you set boundaries na din. Kasi hindi naman kasi lahat dapat, i-involve mo sarili mo. Kasi may mga bagay na, you're not part of that and hindi kailangan ng involvement mo. So, you should set boundaries.
Tsaka alam mo yung limitations mo. Then, yun nga, hindi ito din yung natutunan ko na why I can say paano ako naging okay. Siguro, yun nga, ah, I don't always, make myself available. Mm. Kumbaga kung Alam sino mo lang na yung ano yung oras mo, eh, oo, paano oo. Tsaka yung kung sino lang yung taong nag-reach out sa akin, yun lang yung ko. I make myself available to them. Spend time with Yung mga them. taong talagang alam mo yun, din naman Oo. sa'yo. Kasi dati ako, talagang people pleaser. Tsaka ako yung tipo ng tao na, eto mga way back, siyempre, gano'n naman talaga 'pag younger ka, parang gusto mo talaga parang lahat friends mo, 'di ba? Then to the point na ako yung nag-reach, "Uy, kumusta ka na?" Not necessarily may kailangan kong alamin kasi hindi naman ako ma-request. Yung parang just to reach out, a friend, 'di ba, may pinagdadaanan. Pero may nabasa kasi ako na ano daw, na subukan mong, yun nga, mag-stop, mag-reach out. Kasi sila, dun mo malalaman na, ay, ikaw lang pala ang palagi nag-i-initiate. Sa friendship. Oo, sa friendship yan. Or even sa, siguro, Or any relationship. oo. Probably, Na ikaw na kaya sila, nagbibigay din ng time sa'yo kasi ikaw ang unang Oo, nag-initiate. pero try mo mag-stop. You will know. Kung sino talaga ang willing mag-spend ng time sa'yo. Kaya ako, hindi naman sa taga, na-appreciate ko talaga yung may mga taong wala naman, kasi ito pa napansin ko, they will only reach out to you kapag may kailangan sila. Oo. Oo. Kasi hindi naman, yun nga, pansinin mo, pag hindi ka nag-reach out, wala naman talaga magre-reach out sa'yo eh. Oo. Kaya ako, I appreciate yung mga people. I have few genuine friends, especially here in Dubai, na talagang wala silang kailangan sa akin, pero talagang, "Uy, kamusta ka na?" Or ganyan. Or parang, wala na akong naririnig sa'yo, ano nangyayari sa'yo, yung mga gano'n. Na-appreciate ko talaga yun. Tsaka dito ko na-appreciate yung mga low-key friends. Na kumbaga, hindi naman Kahit everyday. constant Oo. communication. Oo. Kasi Oo. I understand naman na, sige nga, when it comes to maturity, di ba? Kasi pag namamature Kanya-kanya na ka, rin naman kasi tayong inaalala sa buhay, eh. priorities. Priorities, oo. Yung mga friends ko before na single, syempre nga, iba na, may mga anak na, may mga inasikaso ng asawa. So, parang doon ko din na, okay. Ako na rin mismo nag-set ng boundaries na, okay, hindi na rin nila ako priority, or hindi na, ang friendship namin, andyan lang, stay put ka lang, Beverly, diyan ka lang, oo. Kaya ako, never sumama loob ko sa mga ganyang friends. Kasi alam ko naman na genuine eh. From the start. Nandiyan pa rin naman sila para sa'yo. Kasi anytime pag nagpo-plan, kita-kits tayo. Oo, ayan, nag-gather naman kami. Oo, pero meron talaga na parang, yun nga na, i-thought friends kayo, yung pala friends lang talaga sa happenings lang. Kasi, enjoyment lang, tagala, sa kainan. Ay, yun lang yung lumilipas Oo, lang. Pero i-treasure mo pa rin yung mga taong gano'n na dumating sa buhay mo. Totoo yan. Andyan pa rin, andyan sila, nakasama mo sa ano. Until now, ako, I know now the meaning of friendship eh. Kaya parang sabi ko nga, I believe sinabi ko to sa self ko na kung sino yung mga existing friends ko, I really value them. Then, kung may mga I welcome naman Kung may mga nawala naman, thanks for the memories. Wow! Thanks for the memories. I don't consider na may nawala akong friends. Kasi even sa college ko, dami kong kaibigan. Even nung nag-work ako sa Pinas, dami akong friends. Siguro nandun lang sa point ng life na hindi na nag-updatean kasi nga, kanya-kanya na tayong priorities, di ba? Ako kasi bilang na bilang lang talaga yung kaibigan. Pero ako naman, sabi ko nga, mako-consider ko yung pinaka-closest ko lang talaga, mabibilang lang. Kasi maraming different types of acquaintance. Oo, Yun. casual friends. Casual na, Good friends. Pero sa akin naman, basta may naka-encounter kita, asahan mo, hindi kita makakalimutan. Especially pag may meaningful encounter tayo. Ganun ako, oo. Hindi kita makakalimutan. Kahit wala tayong communication. Oo, ganun ako. Tapos, isa pa sa bakit nagpaano sa akin na
to be okay is, linesen ko yung expectations ko. Kasi Oo. talagang before, Maano ka kasi, maano ka yun oo, eh. napakataas ang expectations ko. Mm. Kasi before, eto pa, kasi before akala ko, 40 friends ka mo, parang obligado na sila na intindihin ka. Oo. Pero hindi pala. Kasi, meron akong barkada na, nung, actually, barkada ko siya from college. Kasi nag-work na kami, parang nasabi niya sa akin to, which is tumatak talaga sa isip ko. That's why, parang, kahit paano, nagbago ako dahil sa sinabi niya. Yung single phrase lang na sinabi niya na, alam mo ba, sa totoo lang, pagod na kami mga friends mo marinig yung same story mo. Ay. Oo, naiirita na kami. Hindi lang masabi ng mga friends mo. Parang, sabi niya yon. Mas same lang naman yung mga kwento. Okay. Siguro mga heartbreaks ko, yung mga palagi ko nakukwento nun before. Kasi syempre, nung mga 20s talaga, yun yung kasasagan ng mga heartbreaks, di ba? So, parang sabi ko, okay. Yung parang, yung, I took it as, criticism na, in a positive way. You need to change something in yourself, gano'n? Parang, Babaguhin mo ba ang sarili parang mo? hindi ko lang, oo nga no, kasi, paano pala pag sila may pinagdadaanan din, ako lang yung palagi nag-share, tapos hindi ako marunong makinig, or I don't give them chance to share yung pinagdadaanan nila. Kaya simula nun parang naging na ako, parang, I keep it to myself na lang ang pinagdadaanan ko. Kasi yun din yung time na parang, or sinishare ko na sabi ko sa community ko, pero outside community, wala na ako pinagsasabihan. Then, hanggang sa mag-abroad na ako, doon ko siya na-apply. Dito talaga sa abroad. Kasi, yun nga, hindi naman lahat kasi ng makakaulubilo mo or makikilala mo is genuine sa'yo, di ba? So, that's why, naging selective ako. Then, nag-set ng boundaries, saka, nag-o-observe muna. Ito ba, pwede ko na ba itong i-share yung life ko? O baka hindi pa pwede? Kumbaga, I give time to myself. Hindi ko, pero sa iba magaan talaga mo ko sa Same. May mga certain talaga ako na friends May mga siguro talagang destined mong makilala. Ako rin kasi unang kita ko pa lang sa'yo nun sa arrivals. Magaan na talaga yung ako kaya kahit ngayon, may mga friends ako na, hindi ko nga friends naman talaga ako na, pero ngayon, napansin ko sa paunti-unti. okay. Hindi talaga, lahat, nakalatag, hindi ganun. Paunti-unti. Kumbaga, parang hint lang or ganito lang. Pero hindi ko i-share lahat. Ganun. Pero kayo sa mga existing friends ko na, syempre alam mo, diba? It's easy to open up. Uy, ganito. Kasi mak-catch up mo na nung sinasabi ko Kasi share ko na sa'yo before. Yung mga ganun. Alam na niya yung kwento mo. Ganun. Kaya ayun. Yes. Okay. Parang okay. Yun na yung okay. Ano naging okay sa akin? At okay ngayon. Kasi yung okay sa akin ngayon, kumbaga, ayan na nga, peace of mind. Yun. Same. Oo. Yun na lang, iba na talaga pag nag-mature ka compare sa okay noon nung mga kabataan natin eh. Tsaka isa pa, to add, yung okay din pala kasi, yung contentment, at saka Satisfaction. Ako, hindi naman, siguro, may iba na nagsasabi, uy, bakit single ka pa? Dapat mag-asawa ka na, paano na lang pag tumanda ka, mag-isa ka? For me, I'm okay with that. Oo nga naman. Kasi, hindi na, siguro kasi naka-program na rin yung mind ko na, ito oo, I'm not against with those may family or may partner, may mga spouse. I'm happy for them. Talaga. Which is, pinangarap ko din. At some point, diba, pinangarap ko din magkaroon ng sarili kong pamilya. Pero kasi, ito yung season ko Na kumbaga, siguro nilagay muna ako ni God sa season na to para marami akong matutunan na bagay. May ma-realize. Kasi na dyan, love ko muna yung self ko, i-value ko muna yung self ko. Na, kumbaga, anong meron sa akin ngayon, maging contented ako. Kasi, meron nga ako nabasa na, what you have is, yun ang hinihingi ng ibang tao kasi wala So, bakit pa ako hindi masasatisfy, diba? Contentment. Yun, isa yun, contentment talaga. Kumbaga ako, thank God, kasi parang nung hindi ko na siya, for the past years, nasa akin talaga yung contentment. Kaya siguro hindi ako nagra-rush magkaroon ng boyfriend or mag-settle down. You take it as contented ako. is. Oo. Each day, di ba? Oo. Enjoyin mo yan. Yeah. Yung season mo na yan. Oo, kasi kumbaga, ito yung season ko, di ba? Pero it doesn't mean na
hindi na ako mag-level up o 'di ba? Pero ito kasi yung season ko ngayon, eh. So, I will enjoy this season. Oo, yun nga, Kasi eh. hindi ko na Yan 'to ang puwedeng biggest ibalik. lesson. Oo. Enjoy the moment. Enjoy your season na Yes. ano ka ngayon. Oo. Kasi, in the future, hindi na naman natin alam anong meron Correct, ka, oo. di ba? Tsaka don't worry about tomorrow. Yes, oo, yun nga. Don't worry about tomorrow. Mm. Enjoy your present. Oo, enjoy the Di ba merong present. quote yan na parang, today is a gift? Di mo, basta yung Oo. nabasa ano ko lang. Oo. Napapanood ko lang sa Today mga is a gift, enjoy it. Ay, yun na pala yun. So, enjoy our season. Oo, tsaka elaborate ko lang yung don't worry. Tsaka yung tawag dito yung don't worry about tomorrow. Kasi talaga, one thing na tumatak talaga sa isip ko, sinabi kasi ng pastor namin sa Pinas, sabi niya, worry and doubt is sin. Then I saw a quote, worry is a theft. Worry is Yeah, a theft. it's a theft kasi ninanakaw niya yung joy mo that Yes. moment eh. Dapat, ano ka na lang eh, enjoy mo na lang ang moment na Kaya yun. wag Kaso, kang mag-worry. yeah, useless worrying. Kasi wala ka namang magagawa eh. Kasi may Yun mga ang number bagay one. na hindi mo control. Oo, actually, kahit ngayon inaano ko pa rin siya. Kailangan ko pa rin matutunan kasi talaga may moment talaga. May times na nag-worry pa rin talaga. Ako thank God Pero natutunan inaaral ko ko na yan. talaga din. Sa mga nangyari sa buhay natin, Oo. hindi mo naman dapat mag-worry. Hindi ka dapat mag-worry. Kasi there is creator na who controls everything. Si God. Bakit mo i-worry sarili mo sa mga bagay na hindi pa nga nangyayari, i-worry mo na siya. Kasi nananakaw tuloy yung moment na dapat ini-enjoy mo. Oo, Kasi kaya naisip mo nga. na yung, ano kaya mangyayari sa akin 5 years from now? Oo nga naman, masyado ka namang Oo, advance. diba? Kumbaga, tapos kung ano nandun Oo. sa'yo ngayon, hindi mo na nai-enjoy. Kasi wala pa nga, hindi pa nga nangyayari, wino-worry mo na siya. Oo nga 'no. Oo. Naalala ko 'yan. For example na lang, siguro sa mga, ako kasi nanay ako, 'di ba? So, habang lumalaki yung mga anak, nagwo-worry ng nagwo-worry, eh, dapat yung moment na yun na in-enjoy mo yung little moments, yung kakulitan nila, yung paglalambing nila sa'yo. Kasi nga, eventually, naging overseas OFW ako, 'di ba? So, lagi kong nami-miss yun. Pero, yung working mom naman kasi din ako, kaya, is pagkasama ko naman sila at off ko, yun, talagang sinusulit ko naman din. Pero, yun lang naman. Ako siguro ito, bilang yun nga, parents kayo. For me, it's normal to go, siguro to worry. Pero kasi for me, may choice ka eh. Na, kumbaga, sabi ko nga, there are things that beyond your control na. And not in your control anymore. So, let those things go, no? Na kumbaga, ang makokontrol mo is yung reaction mo. So, kung may choice ka naman, hindi ako mag-worry kasi dapat magdasal na lang ako. O hindi ako mag-worry kasi may solusyon naman. Kasi ang tayo bilang tao, syempre, human nature, di ba? Nandun talaga yung anxious ka, worry ka, pero na-overlook mo yung bagay na dapat pinag-uusan mo ng pansin at that moment. Kaya nga kasi na-worry ka, nag-isip ka na ibang bagay eh. Imbis na yung little moments na yun na nasa harapan mo. Oo. Is, Na-neglect mo tuloy. Yun. Then, hindi mo na mababalik kasi tapos na yun eh. Kasi yung moment na yun nabigay sa'yo, hindi mo siya in-enjoy, hindi mo tinreasure. Kasi naka-focus ka sa hindi pa nangyayari. Kaya nga sa future. So, ayun, yun na rin ang inaano ko ngayon. Live in the moment. Yeah, live in the moment. Diba? Kumbaga, then celebrate life. Kasi, yun yung meron kayo ngayon eh. Ba't mo mag-worry? Ako hindi naman kasi worrier din ako dati. So, kaya kumbaga, siguro ngayon, ini-enjoy ko na. Kumbaga, it's my payback time. Ganun ako eh. It's my payback time. Gusto ko stress-free ako. Kaya, hindi ko ini-involve yung self ko na alam ko na ikaka-worry ko or ikaka-stress ko. Kasi, para sa off limits na yan. Oops, hindi naman siya pag-ano. Oo, ito kasi hindi naman talaga mangyari. Our life is not perfect. May encounter tayo ng mga circumstances na beyond our control. Pero, ano magagawa mo dun? Ang magagawa mo na lang is your reaction. Kung paano ka mag-react, paano kung kontrolin yung sarili mo. Ito
na-learn ko to kasi sabi ng pastor namin, master your emotion. So, isa yan sa mga tagang tumatak din sa akin. Sabi ko, okay, master your emotion. Kung kagaya na, kaya alam kung ikaka-worry ko, ayoko na yan, ayoko na ma-involve dyan, off limits ako dyan. Kasi nga, kung i-drag ko You waste sarili ko yung ko, time mo dyan. parang ganun. Tsaka, for me, parang sabi ko nga, palagi kong sinasabi na, my days are numbered. So, hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang eh. Sayang yung moment dapat yung oras mo eh. Di ba? Oo, di ba? Ini-enjoy mo sa loved ones mo, sa mga closest friends mo, even sa special someone mo. Pero wala, naging warrior ka. Kumbaga, di ba? Yun. If this episode touched something in you, we really want to hear also your stories. You can comment down below. You can share your experience. And also you can ask questions or you can give us suggestions or topic na pwede namin pag-usapan ulit sa susunod. So, ayun, if for example naman nga nasa low season kayo, you can always ask help from your friends, to your family or professional help. So, ayun. And don't carry the burden alone. Kasi sometimes we need accountable people because sometimes we think our situation is the worst na. But once we encounter or talk to other people, we will realize na, okay, mas malala pa pala yung pinagdadaan niya kasi pinagdadaan ko. But hindi kita sa mukha niya kasi he knows how to carry the challenges of his life, diba? Over life. Ganun. Kasi tayo dati, tendency natin tao, parang feeling natin ata yung pinaka-appeal, pinaka-kawawa, diba? So yes, you can always seek for help. Professional help, your family, your friends, or people in your community. So ayun, thank you for listening to our podcast. Please like and subscribe. Don't forget to also like our socials. We have Q&I podcast in TikTok and Instagram. And you can listen us in Spotify. Yes. Thank you. Thank you. See you. God bless you. God bless you. See you again on our next episode.